Hola! Hello mga friends, kamusta kayo? Alam kong sa episode na to magugulat kayo kasi this might be one of the shortest episodes. Quick Extra. light talks lang. Alam ko naman, napansin niyo medyo heavy yung previous at 5 episodes natin. 6 actually dahil mayroon tayong hinati. Kasi may part 2 ng Christology episode. Of course, papansin nyo naman ano yun, bunga ng impact ng bagong Pope na walang ibang bukang bibig kundi si Jesus Christ. So, kahit kami ni Father Lennon, at kahit pari na siya, we have to be reminded of where and who started all of this, no? Why we are here. Ngayon, kamustahan lang tayo. Light talks lang. Mukhang ano lang to, after all this, nung tapos na yung hype, balik na tayo sa normal na setup. Especially kung liturgically speaking, of ordinary time na. Tamang kamustahan lang tayo sa episode na to. Kaya, huwag na nating patagalin pa. Ako po si Russell. Ako naman po si Lennon. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Ayan. Yun. Father, kamusta ka, Father? Eto, okay lang naman. Summer na dito. So, medyo downtime at the time of recording. No? So, dito kasi ang bakasyon hindi naman obligatory pero talagang tinitake seriously ng mga tao. No? Talagang 1 month sila magbakasyon or at least hinahati-hati nila para makuha nila yung 1 month na yun. So, the city of Madrid becomes like a ghost city pagdating ng summer kasi marami. Mainit kasi dyan talaga. No? Mainit. Tsaka isang araw nga, umabot kami ng 45. Kasi hindi humid. Malapit na kasi kayo sa Netherlands. Oo. Ayan na gano'n dyan. Iramdam So ibig sabihin, yung Madrid, kahit capital city siya, mag-aalisan dyan yung mga tao to go on vacation sa bundok siguro or sa beaches, no? Sa beach or sa bundok ko. Pero sa center, maraming tao, maraming turista. Baliktad. Summer din. Oo. Yung mga nasa north kasi, kung yung mga nasa England, yan. Mga Germans, for example. Gusto nila dito mag-summer. Magpapainit. Magpapainit sila Kasi doon ang mainit sa kanila, 25 degrees, mainit na sa kanila yun Grabe, no? 45 degrees. Parang Tugigaraw. Muy caliente. Ang masama pa, hindi kasi humid dito. I mean, masaya yun kasi hindi ka masyadong papawisan. Pero, di ba sa Pilipinas, kapag nasa lilim ka, at least, hindi ganun kainit kasi nasa lilim ka Dito hindi. Gets. Okay. So kahit nasa lilim ka, para ka na sa pugon. Yup. Yeah, mainit talaga. Mapapansin nyo yung mga pictures ni Father Lennon. Siya lang yung kayumanggi talaga sa community nila. Pangit pa ng lighting sa chapel namin, kaya nag-negro talaga. Kikita mo agad, Pinoy yun. Pinoy siguro to. Ikaw, Sel, kumusta naman? Dito naman sa Pinas ay tag-ulan na. Nandito na naman kami sa panahon na i-glorify na naman natin, i-sensationalize na naman natin ang resilience. Siyempre, babahain So, baha. Tapos sabihin, hindi, ang mga Pilipino kahit binabaha, ngumingiti. Well, nakakalungkot lang kasi it's the same narrative over and over again. And it's the same people, it's the same family that we place in power. I mean, it's not to cast aspersion on any particular family, but the point is that the system wherein we continue to perpetuate is the very system that actually discards, no? Sinisensationalize lang.
And interesting in a way, but at the same time alarming ang way the way the Church of the Philippines is perceiving it. There are certain alarms being raised on how the society is right now. Especially kung nasubaybayan mo dyan, Father, yung mga sabongero na nawawala about 4 or 5 years ago. May kaunti akong nabasa, pero ano bang ikwento mo nga sa akin para. So may whistleblower, si alias Totoy. So sinabi niya doon sa salaysay niya na merong powerful figures behind yung pagkawala the disappearance nung mga sinasabing sabongero. Nagtanong-tanong din ako sa mga kilala kong nagsasabong kung ano yung offense. Then, apparently nga, yung mga sabongerong nawawala ay inilubog daw sa Taal Lake. So, ang daming facets. Kumbaga siya Pandora's box siya ng societal issues ng bansa natin ngayon. Bakit? Pwede natin isa-isahin. So bagay, lang na to, light talks lang na. Light talks pero heavy yung theme, no? Ganun po yung light sa amin ni Lennon. Pero kapag theology, philo, hindi, ang point lang kasi, reflection ko to, na-share ko to kay Father, na-share ko rin dito. Tulad niyan, yung 1 week after the incident the emergence rather, yung appearance o yung pag-whistleblow nung whistleblower ni Totoy, nagkaroon ng massive decline sa consumption, sa demand ng tawilis. Mind you, yung tawilis, masarap siya. Madalas siyang fried. Tapos kapag cooked to perfection siya, kahit yung tinik, pwede mong nguyain. So, pwede mo siya para siyang crackers. Malutong siya. Yung tawilis, katulad nung isda na tinatawag ng maliputo, certain parts lang siya ng Taal Lake na huhuli. So, meaning, nagbibigay siya ng livelihood sa mga mangingisda ng Taal. No? Not necessarily Taal, Batangas, pero yung Taal Lake. So, yung mga cities, yung mga towns na nakapalibot dun sa lake. So, talagang rapidly naramdaman nila yung effect nung report na lumabas. Ang reflection ko dun, yun yung tendency natin. Kapag masyado tayong reactive and masyadong politically motivated lahat ng actions natin, we tend to sacrifice other essential things na crucial din or vital sa societal life, especially economy. No one will say sorry dun sa mga mangingisda at sa mga nagtitinda sa palengke. Rather, madidemonize nga dahil baka kumain na ng ganito yan or something. So, di ba? Dun pa lang may effect na Pero ano yung mas malalim na na-unearth? Na sa loob ng ilang taon, ito nga yung isang critic Ako personally, critic ko rin ito 15 years ago, 20 years ago, wala kang makikitang personality o grupo o families na tahasang magpo-promote ng sugal as a means of entertainment. Klaro sa lahat ng Pilipino regardless ng ethnicity, relihiyon, educational background na ang sugal ay masama. Na ang pagiging sugarol ay masama. Hindi lang for religious reasons, hindi lang for moral reasons, but for practical, socio-economic reasons. Why? Because pag nalulong ka sa sugal, sisira ang pamilya mo. Kasi yung ibang papakain mo sa mag-ina o sa mag-ama mo, kung babae yung adik doon sa sugal, yung ibang papakain mo sa mag-anak mo, sa mga anak mo, iuhulog mo, itataya mo sa sugal at matalo, wala kayong kakainin sa gabing I think tatlo yan na yes, go. Parang civic sins, kumbaga, yung sa psyche natin mga Pilipino na we consider as sins, although those are not
sins against God, no? Kasi at the end of it, pues, Social sins. social sins kumbaga. Yan, pagsusugal, puro addiction na yan. Addiction sa pagsusugal, addiction sa alcohol, at addiction sa droga, no? Feeling ko yan yung ano natin dati, yung mindset natin, clear yan sa ating lahat na yung mga bagay na yan ay no, pero ano bang nangyari? Tuloy mo, sorry na interject. Hindi, okay yun. Yun nga yung bottom line Kasi for quite some time, we tend, or at least, parang pangit naman ko laging generalized. Opinion ko lang naman to, no? Disclaimer, hindi to official na pahayag ng tamang usapan. Pero personal opinion ko lang is yun nga, yung meron tayong tendency na of all of these social sins, we tend to look at gambling as the less evil of them all. Lesser evil. Lesser evil siya. The least evil of the three. Kasi yung addiction sa drugs, obviously, it is related to crimes Tapos yung addiction to alcohol, it is rin siya, parang lesser evil lang din siya kasi parang it's occasional. So pero if we are really looking at numbers, if we are really looking at the economic impact of these things, kahit yung mga maliliit na ginagawa natin, meron siyang impact na lingering sa society. Ito nga, nagbabasa lang ako kanina isang lalaki na nakainom. So, nagpapahinga, natutulog. Ginising siya ng kapatid niya kasi yung anak nung lalaking natutulog na nakainom ay sinugod sa ospital dahil may emergency. Nahirapang huminga. Anong ginawa nung natutulog? Pagkagising niya, sinugod niya yung kapatid niya at pinatay niya. No? So, di ba? Parang we tend to be indifferent. Yan yung mga sakit ng society ngayon na parang, lumang sakit na yan, pero mas nakikita natin yun. Bakit? Ano yung pinapakita nun? Kapag hindi tayo yung directly involved, wala tayong pake. No? So, ano pa, yung for the period of, let's say, anbawa, from the pandemic and moving forward, ano pa yung mga, or for the last 10 or 9 years, for example, yung perception natin sa mga addicted to illegal drugs, nag-iba nag-shift nawala na yung dignity ng human life, no? And we are becoming more and more divided. Mas divided na ang Pilipino ngayon more than ever, no? May one time nga nung last akong umuwi ng Pilipinas, pagbaba ng eroplano sa NAIA na. Siyempre, gising ng mga tao, tapos karamihan mga Pilipino yun nandun. Nag-umpisa na silang mag-usap-usap, di ba? So may narinig ako sa likod ko. Dalawang babae nag-uusap tungkol sa politika sa Pilipinas. Then napag-usapan nila yan yung sa drugs, for example. No? Tapos may isang nagsabi na feeling ko dati pwede mong isipin yun pero never mong masasabi in public. Nasabi niya, okay lang mamatay yung mga yun, hindi naman mga tao yun I was shocked, no? Sabi ko, parang nagbago bang matindi yung Pilipinas simula nung umalis ako nung 2018 o 2019. Yeah. Ito ng ngayon, mindset na publicly pwede mong i-announce. Grabe, And for the longest time, hindi tayo gano'n. Hindi. If you look at the indigenous peoples, yung mga talagang katutubo nating mga kapatid na talagang mga ninuno natin, by default hindi siya lang dahil Christianized or whatsoever. Hindi siya merely religious Hindi siya religious lang. Although nakatulong yun na amplify yung values kasi na-define yung values. Pero culturally, I think, wala tayong cancel culture. Oo. Kaya nga nahihirapan silang i-impose yun sa Pilipinas. Hindi yun dahil sa Christianity.
kundi dahil yun sa Filipino psyche natin. Inherent innate sa atin maging altruistic bilang kasi tulad niyan, 'di ba, yung notion ng kapwa, di ba, yung parang ka-share mo parang kapuwang, di ba, kapuwang. So yung puwang mo sa mundo, ka-share mo siya nung puwang kaya kapwa mo siya di ba, parang gano'n Kaya tingnan mo ano yung mga mga cancellation na effective sa Asian context yun ay kung ang iyong sin, yung iyong kasalanan kung ginawa mo ay nakaka-affect sa body, nakaka-affect sa society as a whole. Kasi nga, ang mindset nating mga Asians na hindi nawala sa ating mga Pilipino although we are culturally westernized na. Para sa ating mga Asians, tayo ay naturally communal. No? Hindi tayo na may tendency to be individualistic like the Western mind. No? Tayo communal Kaya nga, laging tayo, di ba? So, hindi yung puro ako kita. Oo, di ba? Tayo. Laging ano pong atin? Di ba? Parang, di ba? Ako, alam ko na pag-usapan na natin to previously, pero lagi tayong bumabalik doon. Kasi yung values restoration, yung talagang genuine na Christian or Filipino values natin, it's something rich and it spoke of us for centuries. No? And only to be simply eradicated o ma-discard na lang dahil nga heavily political yung atmosphere ngayon. The way I see it, yung partisan politics, yung dati nga yung term na DDS, for example, siya dati hindi naman siya taboo, pero hindi siya popular. Tapos, it started as an urban legend. Kasi it used to have a very different meaning before. And, most of the people sa Mindanao, nung na-assign ako doon, they can really attest of the veracity na meron talagang D-Squad, di ba? Oo, so, ngayon it changed It has become a de facto political party or political inclination or political ideology. Ideology na siya. Imagine, sa ideology mo merong word na death. I mean, diba? Inconceivable yun Pero now we just see it. Tapos, kapag question mo yun, regardless of your status, of your identity, regardless of your gender or religion, but just question the ideology, ano sasabihin ng mga followers or mga subscribers? Siguro addict ka. Or siguro pabor ka sa mga addict. But no. It's not about the addicts It's all about our enduring Filipino values that value life. It's very difficult to engage and luckily it has been, kung nasubaybayan mo yung mga previous na hearing sa Senado bago nagtapos yung 19th Congress, mapapansin mo doon pare na yung troll machinery, yung troll farms, hindi lang siya myth. Totoo siya. And these are fictitious people. Multiple accounts held by by a single person, multiple accounts, different names, different identities. They will plague your social media space whenever you are against Yan ang problema sa paghahalo ng democracy at ng social media. Kasi, kahit tanggalin mo yung social media yun lang mga surveys dati. Pagka in-engineer mo ang mga surveys, you can inundate the public discourse and the public opinion papunta sa isang tendency.
Yeah, No? yeah. Kasi may tendency tayo, no, as a people, hindi lang tayo mga Pilipino, pero as a people, we have the tendency na adun ako kung saan mas maraming nag-agree. No? Kung pupunuin mo yung social media ng engineered siya, kasi bayad yun yung mga trolls Pero puro yun ang naririnig mo, ay baka nga tama sila. Di Yeah, ba? Sa yeah. kaya isa yan sa mga duda ko sa democracy. Kaya, to And be yung honest, ano, little by yung little nawawala ako ng faith sa democracy. yung ano yung values nga yung values best example, integrity and accountability. Sa school, sa academic tradition, napakahigpit natin when it comes to plagiarism. Hindi ka makakagraduate, matatanggal ka, ma-expel ka pa sa school, or pwede ka pang makasuhan ng intellectual property. Pero look at Facebook right now. Yung idea na, well, in a way, ninakaw na rin nila yun, or sorry pala, bawal pala yung mga ganun words. So, inappropriate na rin nila yung concept ng Reels. No? May Reels na sa Facebook Wala namin dati. Sa amin Facebook, newsfeed, tas videos, tapos kung ano pa. Pero ngayon, mga Reels na. Yung mga Reels, pag mapansin mo, most of them, depende sa algorithm mo, kahit nga religious ang context. Ako, yung mga, halimbawa may magandang i-post ang EWTN, for example. Some person in the Philippines will copy the video, lalagyan niya lang ng mukha niya o reaction niya, then video niya na yun, tapos mag-i-spread na siya, multiple views, then eventually, ang ending is they get monetized for it. Actually, they earn that is money piracy, pre. Kasi Piracy. yun ng fair use Pwede kang Piracy gumamit. siya. Pwede kang Piracy siya gumamit pare. ng online videos, may nakita sa YouTube. Pero kailangan, according sa terms, ito kasi hindi natin binabasa yung mga terms and agreements ng mga social media na ina-applyan natin Pero sa terms and agreements, for example sa YouTube, sa terms and agreements nila, pwede kang maglagay. Pero kailangan magkaroon ka ng substantial change dun sa product. So for example, reaction video. Hindi lang nandun yung mukha mo. Kailangan meron ka talagang commentary dun sa pinapanood mong video. No? Ang problema, nakita ko rin to, merong mga ganyang reels sa Facebook na may mukha sila dun sa baba tapos gaganon sila para lang silang nanonood kasama mo, di ba? Tapos kikita. At tapos kikita na sila. Or ang worst pa nga, imi-mirror nila yung video. Para Kaya nga yung mga Papa Liturgy, kapag makikita mo, biglang kaliwang kamay na yung may sing-sing. So, di ba parang ganon? Iwan na. Sensitive tayo, makikita mo agad So, mirrored na. Tapos yung boses, ginawang Alvin and the Chipmunks para hindi ma-copyright. Well, it becomes an original content for them. Pero we all know na ako isa sa personal na activity ko whenever nakakapansin ako na glaring talagang hindi nila original content, I'm reporting. The problem with reporting is kapag nilagay mo doon na fraudulent o copyright issue, kailangan mong i-identify kung sino mismo yung kinopyahan. Mm-hmm. So that becomes difficult. So in the end, hindi ka makapag-report. So in a way, pinopromote na rin Kasi kung silently hindi stringent yung protocols mo on that, you're silently supporting the proliferation of such. Kung mga fake news yon, di ba? Sa fake news, meron silang ganung culture na spread and spread. Don't mind the copyright. Kaya nga yung iba, may mga nag-point out na dyan na not only the academics pero yung CTTO ba, ano ba siya? Sufficient ba siya para kumuha ka ng picture o ng intellectual property, video, tula, post. Diba? Yung iba nga post lang
Kokopyahin pa nila verbatim even the emoji used Tapos lalagay mo, CTTO, credits to the owner. Okay, lalagay mo, bubuin mo, credits to the rightful owner. Pero, Kung alam ko lang naman pwede pala yan, sana pala dati. Dati kasi ng mga bata pa tayo, nag-post ako ng picture ng isang relic. Reliquary. At siya ata yung relic na yun, tapos pinicture na niya. Tapos may kamukha pala siyang picture ng isang sikat na buhay magsasanto pa sa ako. Pilipinas. Buhay pa ako, wala pa akong relic. Hindi, pero yun, meron pala siyang kamukha nung isang sikat na pangit yung term pero relic collector. Collector, oo. Piniem ako. Yan yung mga panahon na nagsisimula pa lang yung Facebook. Sabi niya sa akin, bata pa tayo nun, pre. Tapos sabi niya sa akin, kakasuhan kita. I will sue yun. In English niya pa ako na kinuha mo yung yung photo ko, ganyan. Pinaliwanag ko, hindi, akin yung photo. Yan ko lang. Baka magkamukha lang. Kasi same din yung santo, ganyan. Siyempre bata tayo nun, di kinabahan ako nun. Di, tinanggal ko yung picture. Kilala mo ata yung na yun. Yung mga, may mga armas sila. And it shows them who they are, really. Diba? And it's sad. It's sad. Ito, these are just we're just barely scraping the surface Kasi kahit tayo, hindi naman tayo equipped to really diagnose the culture. Kaya ngayon, dito ko talaga, hinahangaan, talagang tumatak sa akin yung tinuro ni Gwen Barte. Isang pare na professor ng philosophy. Siya yung siya yung nagsabi pero baka galing din sa iba. Na if a person is possessed, he needs a priest. Pero if a culture is already possessed, it needs a church. So, Pads, dito, ano ba ginagawa ng simbahan ngayon? And ano ba magagawa pa ng simbahan? Kasi back then, tayo nung lumalaki tayo, nabutan natin ng EDSA 2. And Jaime Cardinal Sin is a very powerful church figure. Hindi nga siya, the way I perceived him, hindi siya political figure Church figure siya na we go to EDSA. So, we go to EDSA, we do this. We pray. We celebrate Mass here. So, it's not really mobilization to destabilize or to do violence against government personnel di ba? So, laging may ganun Tapos yun nga, di ba, parang over time, throughout history, you will always encounter a bishop, a priest, getting, tawag dyan? Rubbing shoulders ba tawag dyan? Basta nagkakabanggaan sila, ng hari, ng general, ng sovereign, ng isang bansa And they end up, then we hail them as martyrs for the faith. I think one of the most recent stories was that of saint na ngayon, si Oscar Romero, di ba? He was brutally killed by state forces sa El Salvador by just being simply doing his job as bishop of that diocese. So, ayun. Lately, nag-issue ng pastoral letter yung CBCP against the bad effects ng online gambling. So medyo naaalarma na rin na simbahan. Pero personally, for me, it's a little late. Kasi I remember 2020, meron ng official ban ang simbahan. May official ban ng government against government workers involved in online sabong. Kasi na-addict na ang marami sa online sabong nung pandemic din. Kasi you can really earn a lot. And yun nga, ito nga yung kinukwento ko. So I consulted with some of the sabong enthusiasts. May tinatawag silang terms yung tulad ng chope. Pag dinaya mo mismo yung system ng sabong. Halimbawa, marami siyang forms pero ang isang madalas nga daw, typical is yung, halimbawa, may manok ka,
Tapos lulutuin mo yung laban. So ipapatalo mo, kaya minsan lalasunin mo or something like that. So at the end of the day, pag pinatalo mo, talo ka nga by the way you look at it, pero tiba-tiba ka kasi finix mo na yung laro. So apparently yun daw yung offense ng mga nawalang sabongero. Mga nanchope sila. So they were executed. No? But what is the culture here? Yung culture ng impunity na, ewan ko, may, ganun ba tayo? Pero ikaw, yun lang ang ano ko dyan. As we close this small kamustahan, yung as pare, and as someone who speak with and for the church, no? Ano ba yung mga konkretong pwedeng gawin natin at anong dapat isipin natin with all this? How to navigate through this bilang Katoliko, no? Bilang Kristiyano. Bilang simbahan, laging nasa tayo eh. May fine line, no? Na dapat tayong lakarin. No? We cannot become another ideology. We cannot become a third way, no? A third party. Yun ang minsan nagiging fault ng ilang pare, obispo, religious, no? In general. No? Sometimes we just remain on the social. But we fight for the social because of the spiritual. No? Kaya nung sabi mo kanina, Sel, na marami sa mga lumaban naging martir na. Hindi lahat. May ilan na pues kasi yung apocalyptic and social drive for social justice ng Kristyanismo ay something na minanan na natin matagal na. Kanina nakikinig ako ng podcast ng The Rest is History. Ang pinag-usapan nila ay si Gerolamo de Savonarola. Savonarola, oo. Sa mga apocalyptic preachers ng Florence noong 1500s. He ended up na siyang nasa wrong side ng history. He fought for social justice din. But he also promulgated a reign of terror so that he can promulgate the social justice. So, kailangan meron tayong ganong fine line, no? However, so hindi lang dahil tahasan niyang kinontra yung Pope. hindi lang. Although bahagi yun, pero hindi lang yun kasi So pala siya, nag-launch siya ng Reign of Terror. Reign of Terror in a way na hindi siya yung official na never siyang naging leader ng Florence. Pero nai-influensyahan niya yung politics of that day from behind through his preaching. No? Magsunugin ninyo yung mga libro ng philosophy. Sunugin ninyo yung mga nagko-commit ng sodomy. Yan. Pinagbawalan na siya ng simbahan noon pero what I mean is that as a church we have to walk that fine line, no? Pero hindi rin tayo dapat makontento lang sa harsh words. Hindi tayo dapat parang UN, no? UN harsh words. Okay na, di ba? Kailangan meron kang may offer, no? Na how do we address this? Ako hindi ko hindi ko masasabi specifically sa situation kung pero we have to think as a church, no? Na paano natin i-address, paano natin makikita yung roots, bakit nagkaroon ng ganitong mga addictions, no? Saan nanggagaling to? What we can see there is because it's easy money, no? Ibig sabihin, may problema sa sistema natin. Kasi kung madali tayo attempt ng easy money, ibig sabihin, kasi nahihirapan tayong magkaroon ng normal na money. No? So, ibig sabihin, as a church, maybe that's where we should begin, no? We criticize the system, but also we need... We don't offer. Yeah. Let's offer, yeah. Actually, that's the prophetic office of the church, or of all Christians. To be a prophet is to denounce injustice, but also to announce the good news. Minsan nasa denounce lang tayo palagi. So, how do we announce now the good news, diba? So, I think yun lang ang natin muna ngayon. Kamustahan natin na medyo
light topics, light talks daw, pero hindi naman. And we'll see each other sa sa susunod nating episode, no? Next week na medyo mas na tayo. Mababalik na tayo sa ritmo dahil next week din ay ang ating kaibigang si Russell ay Sir Russell ng tunay. So, will be beginning his academic career, no? Kaya, ayun lang. Part-time, Pero na yan. So, you may expect na magkakaroon tayo ng mga topics tungkol sa mga ituturo ni Sir Russell. So yun nga, yung purpose ng episode ngayon is just to remind us na nga pala, we're no longer doing theology or philosophy in the armchairs. We really have to see na ang pagiging academic talaga, ang pagiging yung blessing na binigay sa atin na magkaroon ng kaalaman ay hindi lang para manatili lang sa utak, no? But how to use this in navigating through the complexities ng society. And that's actually my first subject, gender and society. And I'll also be teaching scriptures. Kaya kailangan ko rin mag-aral at magnilay-nilay. So, ayun. I hope also for all of you, I'm praying for your safety. No? Nagdadasal namin kayo ni Father. Lalo na si Father nagdadasal for us. Tag-ulan na. So, Ingat. Ingat tayong lahat. Isang magandang topic natin ay traffic. Everything about traffic. Hindi lang yung traffic jam. But rather, dito Pads, grabe, halos araw-araw, ang daming fatality reports due to mismanagement ng traffic. Most of them are involving motorcycles. And kawawa yung mga victims, kawawa yung mga families. So, systemic, tama ka dun. We say, okay, bad ang online gambling, bad ito, but we don't really collaborate with one another how to address the root cause. No, yung root cause analysis na the problem is also economic in nature. How to sustain livelihood, how to sustain employment. Then, sanga-sanga na ulit, naalala ko yung usapan natin with Doc Joyce na yun nga tendency natin kasi kapag nag-root cause analysis na tayo, mapapansin natin, nagsanga na ng sobra yung mga roots. Kasi if we talk about employment, we will talk about education. When you talk about education, etc., ganito. So, they're connected. Connected. Kaya kung interesado kayo at excited din kayo dyan, stay tuned, no, sa ating next episodes. Yeah. So, dito na muna kami kasi pangako namin this will be one of the shortest episodes. Nangangamusta lang kami. So, ayun, stay dry sa mga nauulanan at stay Kapads, mainit dyan, so stay wet. No? Stay wet. Hydrated, di ba? Stay hydrated. Sorry. So, ayun, dito muna kami. Ako po si Russell. Ako naman po sila nun. At ito ang inyong Tamang Usapan. Usapang may tama. Bye-bye. Ingat kayo dyan.